O siya mga kabrigada, pag-usapan naman ho natin, may mga kinalaman naman ho sa halalan, ha? Tira, brigada! Unahin natin, partner, itong pagkakabasura. Doon nga po sa disqualification petition laban doon sa mga tulfos. May mga nag-comment, naku, ang bilis ng aksyon ng COMELEC, ha? Mukhang hindi man lang nag-hearing. Aba, diba? Ayun yung sabi ng ilan. Diba? Ba't na-dismiss? Siyempre, hindi nila naintindihan yung proseso. May papaliwanag ho natin, mga kabrigada, makakasama ho natin via phone patch ang chairperson ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Magandang umaga po, attorney. Kasama po ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Gandang umaga po. Magandang umaga po, Brigada Gab, Brigada Abner, sa ating po mga kababayan, magandang umaga din po. Opo, pwede ho bang pakipaliwanag ho sa amin, paano ho ba naging proseso ho ng First Division dito po sa pagbasura, dito nga po sa DQ petition laban po sa mga tulfo? Alam niyo po, sa lahat ng Korte Suprema hanggang sa Municipal Trial Court pinakamababa, sa lahat po ng ahensya na nagpe-perform ng tinatawag na quasi-judicial function. At kahit po sa piskalya, pag pumunta kayo, ang una pong tinitingnan muna dyan, yung form. Sufficient ba siya in form? Bago na muna yung substance, bago yung merits ng kaso. Tama ba yung allegation? Tama ba yung mga naka-attach na nakalagay dyan? Nabigyan ba ng kopya yung other party para lang sa tinatawag na due process? Sapagkat po hindi po lahat ito nasunod, lahat pa ang mismong petition po ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon pa ng hearing o magkakataon na magkaroon pa ng decision on the merit. Sa technicality pa lang, di-decision na sapagkat ibig sabihin, may technical ground na kaagad to dismiss yung mismong kaso. So, ibig sabihin nun, Chairman, hindi po umabot doon sa in-examine yung merits ng petisyon. Doon pa lang sa mga dokumento na kulang-kulang, naging ground na, enough ground na para i-dismiss yung petisyon na yon. Tama po kayo. Hindi na po umabot yan sa pagdetermina kung valid, tama ba yung rason na i-raise mismo ng petitioner. Sa technical issue pa lang ay hindi na po pumasa. Sapagkat napaka-importante po sa yung Brigada Abner Brigada, yung issue ng nabigyan ba ng kopya yung mismong petitioner, yung mismong respondent ng kopya ng petisyon. Kasi paano po namin sila pasasagutin kung wala naman pala silang kopya ng petisyon? So yun naman pala. Pero kapag ganyan naman ho, Chairman, di ba pwede pa rin naman ho mag-file ng motion. Ito pong petitioner si Virgilio Garcia, tama po ba? Ay opo, nasa kanila naman po karapatan yan. Madamit malawak pa po ang pwede nilang ma-avail na remedyo. At siyempre, yung pag-avail ng remedyo, may period din po yan. Kung gusto naman nila mag-file muli ng panibagong petition, nasa sa kanila rin po yan. At yan naman po parte rin ng ating pong proseso. So dalawang remedyo ang pwedeng gawin ng petitioner. Una, pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Pangalawa, pwedeng kalimutan yung unang petition, mag-file ng panibago, Chairman. Baka kompleto na sa ngayon yung mga documents sa kailangan. Opo. Tama po kayo dyan, Brigada Abner, nasa kanila po lahat yung pagpipilian na kung anong gustong remedyo po ang kanilang i-avail. Basta kami, kung mag-avail sila, titingnan muna uli namin kung sufficiente na ba itong kanilang petisyon sa form at pagkatapos saka natin pupuntahan yung substance. Pero nabanggit po doon sa resolution ng First Division na Chairman na hindi man lang na-attach ng petitioner yung kopya ng Certificate of Candidacy. Pero yung COC naman po nasa tanggapan po ng COMELEC. Ba't hindi na lang hugutin ng COMELEC doon sa file para malinawan yung mga katanungan ng mga commissioner doon sa pag-resolve ng petition? Yan po kasi requirement para sa applicable sa lahat, hindi lang po applicable para sa mga tulfo. Ano po ibig natin sabihin? Halimbawa po, ganito po, Brigada Abner, may i-final na disqualification laban sa kumakandidato, halimbawa na mayor, tapos pinail sa amin sa COMELEC. Sabi niyo po, tama, may kopya kami, pero siyempre yung pinail mismo sa municipal election officer namin. So, hindi po namin pwedeng i-presume na isa talaga ay kandidato kung hindi po naka-attach yun. At yung po ay number one requirement mismo sa pagpa-file ng petition. Nung si FTJ, file ng disqualification. Si Grace po, file ng disqualification. Ang number one po naka-attach sa lahat ng petition ay yung pong certified true copy ng mismong COC o candidacy, bagamat maaari may kopya na ang COMELEC. Okay. Siguro, matanong ko naman, Chairman, di ba, dalawa ho itong disqualification. Yung una, laban doon sa 5 mga tulfo. Di ba, ang usapin, political dynasty, citizenship. Pero meron pa pong di ba, second petition laban po kay Kong Erwin. Meron ho ba kayong pecha na mabibigay kung kailan kaya maglalabas tayo ng desisyon dito naman po sa pangalawang petition laban po sa kanya?
Sa kasalukuyan, inaalam naman po kayo ng division kung saan ito napunta, kung ito naman ay sufisyente sa form upang dyan parang ay baka madidesisyon na o kung baka pwede nang pumunta na sa merito ng kaso. So yan po ay asahan nyo po at titingnan natin hanggang this week kung magkakaroon ng aksyon yung mismong division. O yun. So this week, ang inaasahan natin na desisyon dyan sa pangalawang petisyon naman. Ito naman, Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.